Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng Kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugara ng mga mababangis na hayop na kalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante O na Diyos may ko! hahambing kay Adonis. Bigyan niyo po ng katarungan ang kasamaang nangyayari sa Albania. Kikitang mabuti! Dahil lahat na nagpapakita ng kabutihan may parusang kamatayan. Naghari na ang kalupitan, karahasan, at pagsasamantala sa kapwa. Wala na magawa ang mga tao. Kagagawan lahat ito ni Conde Adolfo. Dahil sa paghangad sa kapangyarihan ng Albania, ano't naging malupit sa atin ang kapalaran. Nasaan ang katarungan? Ni isa wala man lang dumamay sa akin. Nasaan na Lara iyong sumpa, iyong pangako, isa kang taksil? Bakit ngayon ka ay nagpapakasal kay Adolfo? Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang ilang bahagi ng nakalipas. Florante, bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katubas na maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, Gilimong Laura. Ang pag-ibig ko sa'yo walang mali. Florante, itong bulaklak upang mapasaya kita. Maraming salamat. Inahalin tulad kita sa kagandahan ng bulaklak na ito. Florante, itong espada, itago mo yan para sa iyong pakikitigma. Huwag kang mag-alala, mahal kong Laura. Hindi ako mapapahamak sa aking pakikigdigma. Nagkataon naming sa gubat ting yaon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persia na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Direda, bakit mo ako pinagpalit sa aking ama? Sa dami-daming pwedeng umagaw sa'yo, ay ama ko pang iginagalang. Patuloy na pumapatak ang bawat sandaling natitira habang ikay kapiling ko. Siguro nga'y pahalam na subalit may iniwan kang puwang sa aking puso. Si Florante ay nakagapos pa rin sa higera ay may dalawang leon na sa pagkakita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Ang dalawang leon na ito ay nasa harap na Florante. Buti na lamang ay dumating si Aladdin. Akala niya ay ito na ang katapusan niya. Giliw kong Laura. Ikay isang Moro. Sino ka? Hindi ako makapaniwala na isang Moro pala ang magliligtas sa akin. O ako ay isang Moro, ngunit ako ay may puso at damdamin din. Huwag kang matakot, ikaw ay aking halagaan muna. Nakikita ko sa iyong pananamit na ikaw ay isang taga-Albania. Ako naman ay isang Persiano. Kahit kalaban niyo ang aming bayan, tinuturing pa rin kitang katutubo. Salamat sa pagkakaligtas mo sa bahay ko. Kung hindi mo ako niligtas, malamang naslatyan ako ng mga gutom na leyon. Walang anuman, sino pa ba ang magtutulungan kung pareho tayong may sawing palad? Dito ka muna magpahinga, kaibigan. Magdamag kitang aalalayan. Hindi ka natulog. O, para mabantayan kita sa gubat na ito na madaming mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa kang mabuting kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka sa akin, ikwento mo naman bakit ka nagkaganito. Sasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamusmusan. Florante, taga-Albania, anak ni Doc Brescio at Prinsesang Toresca. Ina ay anak ng hari sa Kahariang Crotona. Aking ama ay ang tagapayo sa hari ng Albania, Silencio, na ama ng aking sininsinta na si Laura. Ako sa karunungan. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Noong musmus pa lamang si Florante ay ikwinento ng kanyang ina na siya ay muntika ng madagit ng buwetre. Buti na lamang at nandyan ang kanyang pinsan na si Minalito. Anak ko! Ako na po ang bahala sa buwetre na yan. Mag-iingat ka, Minalipo. Hindi po. Ang aking anak. Masaya ako at nandito ka na, aking anak. Mabuti na lamang at nandyan si Minalipo. Kundi malamang ay napahamak ka na. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama.
Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duke Briseo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas upang mahasa ang iyong kakayahan at kaalaman. Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko siyang mawalay sa aking piling. Paano po aking ina? Ikaw ang pagmamahal na inuukol lang iyong na. Sumbalit kung tayo pagtatangi ng kalungkutan, sanhin ito ng ating pagkalayo at hindi mo makakamta ng tagumpay. Dahilan kung dapat natin pagtiisin ng lahat. Kariyahan ng luha ay dapat nating pawalang kabuluhan. 11 gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase. Para magkakaroon ng pagsatula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Menandro. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. At si Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antenor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit ng araw mo, Florante, sapagkat ikaw ang umagaw ng kapurihan ko. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi idalawin ng antok. Laging sumasaisip niya ang maiitim na balak kay Florante. Bukas, magiging ganap ang aking paghihiganti. Bukas! At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan si Florante. Tug ka na sa puri mo, Florante, at katapusan mo na. Sisimula na ang ating dula. Lahat ay pumesto na. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal, Magpakatatag ka na, ito na iyong katapusan. sa halip na sabihin ang nasa orihinal, ngunit iba ang sinabi ni Adolfo. Nang umagaw ng kapurihan ko, dapat kang mamatay. Mamatay ka! Bitawan mo yan, Adolfo. Anong nangyayari dito? Bakit, Adolfo? Anong tinangka mong patayin yung kababayan? Sa kambaliw, Adolfo. Kailangan mawala siya pagkat siya ang umagaw ng karangalan ko. Isang ang habang, ulupong at sakim. Patayin sa Adolfo, patayin ang sukab. Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinauwi na siya sa Albania. Masama na isang tao ay magkaroon ng matayog na layunin. Ang masama ay ang tamuhin ang katuparan na iyon sa kapinsalaan ng kapwa. Kung paano nagkaroon ng isang Kain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Kung paano hindi magkakaroon ng isang Adolfong naghahangad na pumatay sa kanyang kababayan. Kahanga-hanga ang ginawa ni Menandro. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkabayani. Paano kaya kita magagantihan, Menandro? Hindi sa iyo ay sana akong malamig na bangkay. Iwaksi mo ang iyong isip, ang bagay. Dapat tayong pasalamat sa dakilang lumikha. Ang lahat ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkapan lamang niya upang iligtas ka sa kapawakan. Para ko na nakikita malapit nang dumating ang araw ng iyong pag-uwi. Sa palagay ko'y hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama. Ako'y pagkapuri mo naman ako sa iyong mga kaibigan. Tampo ng ama mong subok. Abe, siyempre ipapakilala kita. Pagpatawad niyo po ang aking pangaabala. Maisulat po galing kay Duke Briseo ng Albania para kay Florante. Narito po ang liham. Ng katotohanan, anak, pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duke Briseo. Ang mahal kong ina, o mahabaging langit. Lakasan mo ang iyong loob, Florante. Nakakaramay ako sa kalungkutan mo, Florante. Napatingin sa malayo si Florante na wari ay natatanaw ang larawan ng kanyang ina. Bakit hindi mo na ako hinihintay? Hindi ba't sabi ko sa'yo ako'y magbabalik upang handogan ka ng aking tagumpay? Huwag masyado malumbay, Florante. Hindi nakakatulong sa iyong katawan ang kalungkutan. Kasi yung pag-alala, Menandro, isa kang dakilang kaibigan. Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duke Briseo. Pinauwi na po ako, mahal kong guro. Nasa daongan na po ang sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania ay lagi mong tandaan na mayroon kang isang kalaban. Ang higante ni Adolfo ay pagkaingatan mo. At kung salubungin ka ng ngiti, mag-ingat ka pero huwag kang magpapahalata. Lagi mo ihanda ang iyong sandata. Salamat sa iyong paggunita, mahal kong guro. Siya nga pala, Menandro, di ba sasama ka sa akin? Ang pasalaman ng aking ama ay ang dapat natin hingin.
Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Menandro kay Florante ilang saglit pa sa daungan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Doc Deseo, narito na po ang iyong anak na si Florante. Ama ko, hindi ko po akalain na ganito kapait ang ating pagkakitang muli. Anak ko, sinubok tayo ng tadhana. Ama, may gusto po akong ipakilala sa inyo. Siya po ang aking kaibigan na si Menandro. Ang aking kaliitan ay lamang lingkod sa inyo. Nabalitaan ko ng lahat, isa kang tunay na kaibigan. Tumitiwala ako sa iyo, Menandro. Walang araw ay magkakagandi din kami sa inyo. Doc, narito na po ang sugo. Galing na po ako sa palasyo ni Haring Lanseo. Siya na po nasabi na narito kayo. Aalis na po ako. Ano ang sinabi, ama ko? Ito'y galing sa iyo ni Nuno na siyang monarko sa Crotona. Kailangan niya ang tulong ni Haring Liceo. Nakubkob ng mga kaaway na Moro ang Crotona sa pamumuno ng kilabot na si General. General Usmalik. Ano po ang pasya niyo, mahal na Doc? Hindi na nag-akasya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Lanseo at nang magkaharap Sadya sila kagad ay sa akin. Ang Crotona ay nangailangan ng ating tulong. Sino ang binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ng Bunying Guerrero. Aking napangarap na sabi sa iyo na magiging haligi ng sentro Cotrino. Bugtong ko anak nakakarating mula sa Atenas. Si Florante na ihahandog ng mahal mong yapak. Ibilang sa isang basalyot at talagad. Ako ngayon ay nasa iyong utos. Ating pagdating, mula ngayon ay ikaw ang halal kong general ng aking hukbo, Florante. Narito pala kayo, mahal kong ama. O Laura, anak ko. sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at di tuwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. Danya, ano kaya ito nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Sig na binata, sino kaya siya? Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sila Florante. Hindi mapawi ang kanyang kutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Hindi ako makapaniwala na ako'y huminga pa sa sandaling ito. Aman ko ang sanhin niya iyong kalungkutan. Ipinaluksa mo ang pagpanaw ng iyong ina. Ang dahilan, Laura. Utang na darama ko ngayon ay nagsimula nung ikaw'y nakilala. Ngayon, kinalulungkot ko ang una nating pagkikita. O naunawaan, Laura. Utang ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol sa iyo na hindi ko maipahayag. Kataong ito, ikakamatay ko kung di mo mababatid na iniibig kita, Laura. Iniibig kita. At kung hindi kalabisan, ay nais kong bago ako magtungo sa larangan, ay bigyan mo ng liwanag ang isinamo ko. Guys, nalumisan kang malungkot, Florante. Kaya ko, sapat na ang mga luhang iyang upang sabihin kong ako ang pinakamapalad sa daigdig. Lumakad ka na at umaasa kang patnunubayan ka na aking mga dalangin. Pag-ibig ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Mga bagay, huwag niyo pong itulot na papahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa Crotona. Ang Crotona, Menandro, kailangan masipaghanda na tayo. Gawin natin biglang pagsalakay upang malito ang mga kalaban. Kasama! Sa marahas na pagdaluhong ni Florante, ang mga Moro ay nagulo at hindi matutuhan ang gagawin. Nakipaglahat hanggang magtapat sina Florante at Usmalik. Kung ako ang hinahanap mo, magpakatatag ka, mayabang na hiniral. Nasabi Usmalik, masasubukan ko ngayon ang iyong tapang. Bagay sa iyo, ito na ang wakas mo, Usmalik. Ba, nagtagumay tayo, Florante. Guerrero, Florante. Nagapi mo ang bantog ng hirinalang mga Moro. Kahanga-hanga ang iyong tapang. Tara na sa palasyo. Iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo ngunit mayroon napansin si Florante. Hindi ba ako namamalik mata? Tignan mo, ang watawat ng mga Moro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Moro ang Albania. Pinasok tayo, habay tayo sa Crotona. Kasama silang babae, General! Hindi ko gaano maniga. Diyos ko, si Laura nga! Si Laura nga, Florante. Mamatay kayong lahat sa ginagawa nyo! Bitawan niyo ako!
kaharian ay nasakop na ng mga Moro. Ang ama at si Duc Priscillo ay kasalukuyan nakakulong. Tala, ngayon din ay sasalakayin namin ang palasyo. Kawal, mga kaibigan, tayo maghanda. Lakas at katapangan ang nakahadlang sa kanila. Ang mga away ay parang dinadaan ng salot. Kabi-kabila ang mga bangkay na Moro. At pagkatapos rin ay agad-agad nilang pinasok ang palasyo upang ilabas. Ma, Hari Lincio, okay lang po ba kayo? Diyan ako, maayos naman kami ng hari. Salamat at inabot niyo kaming buhay. Hindi ako magkamaling hirangin kang general ng aking hukbo. Ikaw nga mandirigman na dumalaw sa aking panaginip. Subalit may isang hindi natutuwa. Si Sa Adolfo. kanya na humaling ang hangal na hari. Kung mayroon mang anay na sumisira ng kahoy, ako ang anay na ayon na sumisira sa inyong lahat. Tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. General, may liham po galing kay Haring Lincio. Salamat. Anong sabi, Florante? Pinawi na ako sa Albania at iiwan ko raw sa iyo ang hukbo. Nakakapagtaka naman yata, hindi pinasama ang mga hukbo. Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Ikinalulungkot ko, General. Subalit yan ang utos ng hari sa akin. Sa laki ng kanyang pagkamangha ay kinulong siya sa isang madilim na bilangguan at dito niya nabatid Adolfo, na. bakit? Panot, bakit nasa iyo ang sintro ng krotona? Taksil ka! Paano mo yan nagawa sa sarili mong bayan? Nasaan ang hari at aking ama? Florante, kawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitag. Alam mo, pinugutan ko lang naman ang iyong ama at ang hangal hari. Dahil hindi sila nararapat na mamuno dito sa Albania. Mga walang utak! Pagkawalan mo ko dito, pagbabayaran mo ito ng mahal, Adolfo. Ngunit hindi ko lubos na maisip kung paano naging hari ang isang duwag. Habang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, tumakas si Adolfo kasama si Laura. Magiging akin ka ngayon! Bitawan mo ako, halimaw! Bitawan mo siya, nilalang! Isa kang halimaw! Ito ang nararapat sa iyo! Maraming salamat. Pwede ko pang malaman ang pangalan mo? Ako ay si Pelerida. Maraming salamat, Florida. Lagayang loob ang dalawang dalaga at sanhi na rin ang pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Ay nilisan ko na ang Persya at nilakbay ang madilim na gabi. Hintay, wala ka bang naririnig? Tina at pakinggan natin. Sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais kong magpakamatay. Ngunit paano si Aladdin? Hanggat naisipan ko na tumakas. Nilandas ko ang kaparangan at kabundukan hanggat narating ko ang kagubatan. Isa ka pa rin palang sawing lalayo sa iyong tunay na minamahal. Si Laura nga ang naririnig ko. Tama niya ang mutya kong si Florida. Laura! Aking Laura! Alam mo, Nararapat sa iyo! Kami ng hari. Salamat na. Isang Moro! Oo nga. Sino ka? Ayaw naman. Laura, isang gili...